Kamusta po ang lahat? Ayan, welcome back po sa panibagong Frequent Asked Ola Questions with Miss A. At para po sa video na ito, ang tanong na aking sasagutin po ay, ano ang mga legal implications ng borrowers na ini-ignore ang mga paniningil ng mga collecting agencies? Ayan, una po sa lahat, nais naming linawin na ang payo namin na i-ignore ang mga tawag, text at emails ay para sa mga online lending apps na sobra ang pangaharas sa kanilang mga borrowers. Ngunit, kung ang paniningil ay mula sa mga lehitimong OLA at bangko o kaya naman ay credit cards, mainam na makipag-ugnayan pa rin ang borrower sa kanyang creditor. Lalo na kung ito ay mga payment reminders lamang at wala namang pangaharas na nagaganap sa kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan sa inyo. Mahalaga po ang pakikipag-ugnayan na ito upang malaman ninyo ang status ng inyong account at hindi kayo magulat na may na-file na pala sa inyo na collection of sum of money. Yan, tandaan po ninyo, ito ay isang civil case lamang at walang pagkakakulong na mangyayari. Pangalawa, ang pakikipag-ugnayan sa inyong mga creditors ay nagbibigay daan upang maipaliwanag ninyo kung bakit hindi pa kayo nakakabayad. Bukod dito, maaari rin kayong makapag-usap na magkaroon kayo ng payment arrangement o payment reconstruction para unti-unti ninyong mabayaran ang inyong utang. Ang pag-amin at pagsasabi sa inyong sitwasyon ay makakatulong upang maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap gaya ng pagsasampa ng kaso laban sa inyo. Paano naman ang gagawin ninyo kung ang naniningil sa inyo ay may kasama ng pangaharas at nagmula sa mga hindi lehitimong collectors? Ayan, kung kayo ay nakakaranas ng sukdulang pangaharas mula sa mga OLA, mahalagang i-document ninyo ang lahat ng inyong natatanggap na komunikasyon galing sa kanila. Ito po ay makakatulong sa inyong pagsasampa ng reklamo laban sa mga hindi makatarungang practices ng mga collectors. Mahalagang tandaan na huwag kayong basta-basta magbabayad online, lalo na sa mga ibinibigay na reference codes ng mga OLA agents kung kayo ay hindi nakakasigurado sa legitimacy ng naniningil sa inyo. Maaari din ninyong hintayin ang personal o legal settlement mula sa kanila para makita ninyo o maipakita ninyo ang inyong mga ebidensya laban sa pangaharas mula sa kanila. Sa paraan din ito, maaari din ninyo mapag-usapan ng personal ang inyong pagbabayad at kayo ay makakahingi ng statement of account, payment arrangements, at saka certificate of full payment mula sa OLAng naniningil. At syempre, maganda rin na mag-seek ng legal advice kung sobra-sobrang harassment na ang ginagawa upang maprotektahan ang inyong karapatan. Muli po, nais naming ipaalala sa lahat na ang aming layunin ay magbigay ng tamang impormasyon at proteksyon sa mga borrowers laban sa mga mapang-abuso o harassments ng mga hindi lehitimong OLA. Samantala, hinihikayat pa rin namin ang tamang pakikipag-ugnayan sa mga lehitimong creditors upang maiwasan ang mas malaking problema at mas mapadali ang inyong pagbabayad sa inyong mga utang. Dito po sa PhilFlag, never kaming nag-encourage sa hindi pagbabayad ng utang. We follow our core value, which is all debts must be paid. Ang aming pong organisasyon ay sinusulong ang fair lending practice kagaya ng paniningil ng walang halong pananakot o pagbabanta. Sana po ay may naibahagi ako sa inyong bagong kaalaman at impormasyon. Maging updated po kayo sa aming mga latest OLA contents, programs, at live stream episodes sa pamamagitan ng pag-like, follow, at subscribe sa aming mga official social media accounts. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming official website www.philflag.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming organization. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ako po muli si Miss A para sa PhilFlag.